Alright, what is up guys? Kamusta? Ano nang balita sa inyo? Ako wala pa akong tulog pre. Kalalabas ko lang galing duty tapos nagatid tayo kay Mrs. sa trabaho niya. Pagod pero masaya. Okay lang kasi kahit pa paano nakaka-ride. Kahit na medyo maluwag na nga ba yung sitwasyon? Hindi pa rin ako nagra-ride, natatakot pa nang umalis. So nung huli, ang nakita nyong motor ko, M3 no, yung Mio version 3. Ngayon, wala na yun. Napalitan na. Meron na tayo ngayong Mio Gravis. Mio Gravis ba o Gravis? Basta yun. Ang tinatawag nilang pinalit na NMAX. Ayan o. Shout out! Honda Rupali, Marisol Branch. Thank you. Sir Archie, salamat sa pag-release ng motor ko. Yan. So, enjoy ko naman siya. Konting modification lang. Magiging masaya na ako dyan. Alam, wala pong pera. Tagal ng 13-month pay, brad. So, yun na nga. Kamusta naman, puta? Patapos na yung taon. Wala pa rin tayong balita sa Bajaj Cute natin. Wala akong naririnig. Wala akong nakikita. Paulit-ulit na haka-haka. Andyan na naman. You know, proud na proud ako dyan, pre. Kahit gusto kong mag-NMAX, wala talaga, hindi pa talaga kaya ngayon, pre. Kaya, sa ngayon, ito muna. Pag nag-click yung mga racket natin yung mga label, di ba? Ano ba yung balita? Yun na nga, pareho pa rin ang sitwasyon. Kaya so, inasikaso pa daw ang Bajaj Cute. Ewan ko, paiba-iba yung balita pero isa lang alam kong solido. Di ba siya lalabas? 270, 250, 230. May nagsabi sa comment si Angelo, dapat 200 pa baba. Sana. Kasi isipin mo, 170 nga Honda Civic ka na, pang pakboy na yun. Pero babalik ako doon sa huling vlog ko na namamahalan ka ba sa Bajaj Cute. Kontra na naman yun sa sinabi ko ngayon na 170 nga naka Honda Civic Pakboy ka na Kasi may mga motor nga na kalahating milyon di ba? Pero ganun pa man, haka-haka pa rin yung presyo. Kahit man ako, jack sigurado Pero eto, display lang to para lang may background ako Pero Bajaj Cute ang pinag-uusapan natin. Tsaka pogi, di ba? Ako napupugian ako ako sa inyo. BBN Max. So yun na nga, usapang presyo, wala namang official siguro, pagbabasihan na lang na naman natin dyan, yung Bajaj RE, na 3 yung gulong. Meron nga dun sa may phase 1, dito sa amin sa St. Jude. Bili niya sa second hand, 100. Mura pa daw yun kasi nagmamadali yung tao. Prenesyohan nga daw sa kanya ng 140. Sabi ko, ano ba ang dahilan? Ba't binili mo yan ng 100? Pwede kang bumili ng multicab. Siguro, balik na lang tayo doon sa usapin na yung purpose nga ng Bajaj Cute. Yung design. Marami naman dahilan. Ba't mo siya bibilin sa 270 na presyo Marami naman dahilan kung bakit. Diba? Di, sabihin na lang natin gusto ko yung itsura Diba? Gusto ko yung datingan niya Diba? Mas mababa yung maintenance niya kumpara mo sa totoong kotse. Well, may mga puntong ganon. Hindi mo naman mapiplease lahat ng tao Kaya nga, ang tawag dyan, options. May option kang magtatlo gulong, Bajaj RE. Kung darating man ang Bajaj Cute, option mo yon dahil para sa pamilya mo, kesyo para sa negosyo mo. Option mo rin naman na magkotse. So, kanya-kanyang hilig lang yan. May mga taong sabi na, hindi ako bibili niyan, ito na lang. Bibili ako niyan, hinihintay ko yan. So, may kanya-kanya tayong gusto. Kumbaga, kanya-kanyang panlasa. Ako, napapaisip nga din ako Gusto ko pa ba siya? Gusto ko pa ba yung Bajaj Cute? Kayo ba? Tanungin nyo nga yung sarili nyo.
Multicab, Bajaj Qute. Kasi kung gusto mo magkotse, anong dahilan, di ba? Kung gusto mo Bajaj Qute, anong dahilan? Minsan nga, nagbabrowse ako sa Facebook. Kita mo, Lek, Nissan. Sariwa pa dating, 45, 50. Sabi nila, mahal na raw yun pag nag-70. Ibig sabihin, magandang klase siya. Ngayon, kung nakasetup na pinangkakarsyo, baka pumalo pa raw yun ng 120. Pero, isipin mo, no? Makakapag-expressway ka na, 45, 50,000. Mais-ayos yun. Huwag ka lang kukuha ng 35. Medyo tagilid ka na nun. Parang, no? Hindi ko man sinasabing, yung mga seller kasi kanya-kanyang presyo eh. Di ba? Sa gusto niyang ibenta yung bulok niyang Kia Pride ng 50, ng 70, nasa sa kanya na yun, di ba? Nasa tumitingin naman yan eh. So yun nga, presyo. Sabi mo lang, kung 200,000 siya sa brand new, kung may kotse na 80,000 tapos pogi naman, ano gusto mo? Di ba? Nasa desisyon ng bumibili, nasa dahilan bakit siya binibili. Doon na naman nauhulog yung usapan. Tapos balik tayo doon sa minsan na napansin ko na mas malaki kikitain ng Pilipinas kung papayagan yung mga low displacement below 400cc mag-expressway. Alam ba, may isang vlogger na nagsabi na pinag-aaralan na raw nung nakaraang linggo na payagan ng 150cc makapasok sa expressway. At pinagpaplanuhan na yata na payagan tayo. 150cc, pwede na, di ba? May presyo din ng 150cc kumpara mo dito. Ito 125, may presyo din naman, 80, 85 pag brand new, pag hulugan, doble, di ba? 150cc, kaya din. Hindi naman tanong dun kung kayang i-maintain ng mga 150cc o ng ganitong motor yung takbo ng 100 eh. Stock to eh. Nakaprogram silang tumakbo ng ganun. Diba? Yung iba nga pagka naglo-long ride na mga motor nilang nakasetup, binabalik sa stock. Kasi walang overheat. Pagod ka na nga eh. Gusto pa niyan basta may gasolina eh. So sa akin lang, doon sa usapin na expressway tayo, sana ibaba nila sa 125. Kasi kayang umisandaan ng 125 eh. Hindi mo naman kailangan umisandaan sa expressway. Isa pa, dapat may sariling linya. Parang bike lane, di ba? Yun lang. Sabi ko nga kung di nyo kayang ayusin ang MacArthur Highway, na putangin ang pangit talaga. Bumiyahe ako na nakamotor doon, dala ko tong Mio Gravis. Brad, hindi ka makabirit. Takbo mo 35, malakas ka na sa 50. Tapos bitin ka pa nun kasi bigla kang pepreno, babalik ka sa 15 dahil lubak-lubak. Hindi naman kahabaan ng MacArthur ganun. Pero mas marami yung portion na ang pangit ng kalsada. Alam mo yung hindi mo kailangan magdala ng motor na 115cc, 125, 150 di. Pwede na nga doon yung 80cc. Kasi ang max na takbo ng 80cc, di ba 50? O pwede ka na doon. Alam mo yung yung TBS na motor na 100cc lang? 100cc ba yun o 80cc lang yata yung takbo yung malaki yung gulay board. Parang TMX na pinaliit, parang gano'n yun. Pwede na yun. Hindi ka naman makabirit eh. Sayang lang gasolina mo birit ka, at pepreno ka, pangit. Pero balik tayo doon sa usapin na expressway na ang mga lower displacement. Sana minimum is 125. Diba? Sana yun ang minimum nila 125. Kasi kahit saan banda mo tignan, 125 ang pinakamarami. Una, mas mahal pa raw yung toll gate kesa sa gas. Kahit naman ngayon kahit naman sa kotse, mas mahal pa rin talaga yung toll gate kesa sa gas eh. Paano ko nalaman? Siyempre pumapasok tayo expressway. Dati, ang toll gate, 120, ganyan. Katapat na ng gasolinang inubos mo. Ngayon, mas mahal pa yung toll gate eh. Mas mahal pa ng 40 pesos yata. Wala, ganun talaga. Pero, kayo ba tatanungin? Kung bang papayagan tayo mag-expressway ka ba? Depende sa dahilan, di ba? Kung gusto mo ng mabilis, tsaka safe din naman sa MacArthur, pero
Mabilis kasi sa expressway. Saka less yung preno kasi may tatawid, kasi may crossing, di ba? So maaari ko sabihin na mas safe nga talaga sa expressway kasi yun nga, yung less yung anticipation mo sa mga kanto-kanto, yung biglang singit ng mga nagbibisikleta, asong tumatawid. Ayan. Pero tulad nung sinabi ko dati, sana kung sakaling payagan tayo sa expressway, ay, di ba ang Bajaj Qute tsaka RE 200cc? Ah, pucha, pwede na rin expressway yun. Ayun. Sana kung payagan tayong ganun. Yung shoulder lane, di ba parang may patagilid na lupa yun, parang pababa na ganun. Sana, yung shoulder lane, lagyan nila ng divider, katulad nung nasa expressway sa gitna. Tapos, laglagay sila ng 2 lanes para sa motor. 2 lanes. Okay na yun. Isang slow, merong overtaking, tapos may slow lane, overtaking lane, papuntang Maynila, tsaka palabas ng Maynila. Pwede na siguro yun. Pagkatapos, madadagdagan pang negosyo ng expressway no. Bakit? Kasi obligado silang maglagay ng mga gasolinahan na mga bulilit. Yung mga ganun na uso dati ang Petron di ba? Yung mga bulilit na gasolina, yung dalawa lang. Tapos square lang siya, parang pa-square lang siya na 50 square meters o 60 square meters na lupa. Meron lang hanginan, tubig, may opisina maliit, may banyo, gasolinahan na. Tapos may maliit na convenience store. At least, ang isang full tank kasi ng motor, kaya nang umuwi ng Maynila yan. Kahit pa magastos sa gas sa MacArthur Highway. Lalo na sa expressway, kung dire-diretso takbo ng mga ganitong motor, mas lalong tipid. Ito nga, full tank nito, 170 kilometers Huwag ka lang masilinyador Pero kung masilinyador ka, 135. Tipid nito. So isipin mo yun numuwi ako Maynila, balikan, full tank. May sobra pa ako. 155 170 kilometers siya tayo. Yun naman, sinagad ko kasi yung tanke. Hanggang doon sa dulo nung kung saan nilalagyan ng gasolina. Hanggang dito. Nung napuno yan, sinara ko, inalog ko yung motor, tinanggal ko yung hangin, pinuno ko ulit. Talaga siksik siya. Kaya siya 170, tapos may tira pa akong halos 2 bars. Yan, pagdating dito sa Pampanga. So yun, kung isipin mo, pwede na yung expressway sa lower displacement 125, hopefully 125 ang minimum, pero baka mag 150 yan, 155. Kasi como mas mabigat daw yun, ganun. Oops, against the light tayo, papi. Ayun, yun lang. Pwede na rin ang Bajaj RE, pwede na rin ang Bajaj Qute, at saka yung mga motor ng Rusi, di ba? Baka mauna pa nga maglabas si Rusi ng 4 yung gulong Pero wala namang problema kung mauna sila. Gusto rin naman ng mga Pinoy ang Rusi. May pangalan na rin naman ang Rusi. Hindi naman katulad dati na unang salta at bagong salta sila. Kasabayan ng Rakal. No? So, yun lang. Hanggang ngayon, waiting pa rin tayo sa update. Medyo mahaba na yung kwento ko. Balitaan nyo na lang ako pagka may nasagap kayong balita. Kung tuwa talaga ako sa itsura nito. Hindi siya sobrang pogi na pogi talaga. Pero hindi naman mapag-iiwanan yung unang tingin, di ba? Gwapo-gwapo Second hand yan, Brad. 500 down payment plus 1 month advance. Yung iba namamahalan, mag-brand new na lang daw. O edi sige, tsaka nyo makita yung diferensya. Wala namang problema kung may pang-brand new kayo, di mas maganda. So that's all for today. Thank you very much for watching my daldalan. Again, my name is Mark from Zamora Updates. Keep watching, subscribe, and share. Wala namang problema kung sumubok din kayo, di ba? Vlog din pag may time. Goodbye.